Nung nakaraang linggo nga ay bumisita dito yung aking mag-asawang kaibigan at sobrang thankful talaga ako sa kanila guys kasi grabe sila tumulong sa amin. Pati nga yung anak nila guys tumulong na rin sa pagbubuhat kasi itong mga nakabalot-balot na ito mga mi, ito yung nilalagay namin sa chimney para uminit ito yung buong bahay namin. Sobrang dami kasi na binili ng asawa ko kaya ang nangyari mga mi doon sa pinaglagyan niya bumigay na. Yung side niya nga ito mabingin at yung part na pinaglagyan nga nitong 3 pellets mga mi bumaba na nga kaya yung pintuan namin mga mi ay hindi na maisarado ng maayos. Sinalang talaga yung asawa ng friend ko ay karpintero kaya tinulungan niya kaming ayusin uli itong aming pintuan. Kailangan daw namin magbawas ng 3 pellets mga mi kasi hindi nga siya masyadong makakilos. Sobrang thankful talaga ako sa kanila mga mi dahil napaka-helpful nila. Thank you Jack and Yan for helping us. Sinayo nga nila kami dito mi, nagbibiyahe sila ng mga 1 oras papunta dito sa amin pagkatapos pagdating dito magbubuhat pa pala. Dati pa man talaga, nung unang punta ko dito sa Norway, sila rin talaga yung takbuhan namin. Minsan nga pa nag-away nga kami ng asawa ko, yung asawa ko tatawag dito sa Kian, tapos magsusumbong. Tapos ito namang mag-asawang kaibigan ko ay pupunta dun sa bahay namin. Kaya tuloy, kahit galit pa ako, bati na lang kami ng asawa ko. So dito nga sa Norway, every weekend, ito yung pagkakataon namin para magkita-kita kami magkakaibigan. Tapos kung hindi kami ang pupunta sa bahay nila, sila ang pupunta sa bahay namin. Tapos magluluto kami ng pagkain. Then usually yung mga niluluto namin mga food ay mga Asian food, especially Filipino food. Kasi talaga naman nakakamiss ang pagkain ng Pinoy kapag nandito ka sa ibang bansa. Kaya ngayon, nagluto nga kami ng munggo, prito ng isda, at saka nagprito din kami ng tahong. Mga prinito rin ako na tuyo mga mi, kaya yun ang kakainin namin. Siyempre, alam nyo naman yung mga Norwegian, hindi naman yan sila mahilig sa mga ganong pagkain. Kaya naman nilutuan namin sila ng ibang putahe. Nilutuan ko nga sila ng pork steak mga mi, tapos nilagang patatas kasi nga ang hilig ng mga Norwegian. Kami naman ng kaibigan ko, talagang kanin ang aming prepare. Alam niyo naman mga Filipino, talagang rice is life. Habang nagpiprepare, tagluluto nga kami mga mi, ay naisipan nga namin magkape. Alam niyo naman, ako talaga, hindi talaga ako pala kape ngayon dahil nga sa aking acid reflux. Pero kapag kasama mo yung mga friend mo at maamoy mo talaga at malanghap mo yung amoy ng kape, talagang parang ang hirap iwasan. Kaya nakapagkape tuloy ako, bahala na kasi matagal-tagal na rin ako hindi nakapag-inom ng kape. Enjoy now, suffer later na lang talaga ang mangyayari sa akin neto. Katapos namin magluto ay nagpahinga muna kami ng konti. Saka nga kami nag-dinner ng sabay-sabay. Natuwa nga kasi syempre may mga kasama kami dito sa bahay. Dahil dalawa nga lang kami ng asawa ko dito sa bahay. Nakakabinging ang katahimikan dito sa bahay namin lalo pat malaki nga yung bahay. Buti na lang talaga at napadalaw dito ang aking mga kaibigan. Nakakatuwa nga kasi pagpunta nila dito mga mi ay binigyan pa nila ako ng isda. Yun ang mga huli nila sa pamimingwit. Ang iba nga ay prinito namin partner sa munggo. Oh hala, hanggang dito na lang at kakain muna kami ng dinner. Paalam. And thank you for watching guys!